Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time mga panonood, please click mo na yung Jericho TV Manila. Anyway guys, wala nang pong bayad o libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So topic natin ngayon for today's reflection. Feeling mo ba kung minsan, di ba? Lalo na kung sa tingin mo marami kang nagagawang kasalanan, ay nasagad mo na si Lord. Na tila ba kada panalangin mo, kada hiling mo, hindi na siya nakikinig sa iyo. Dahil nga sa dami ng nagawa mong kasalanan, ay feeling mo sarado na yung pintuan ng langit, di ba? Na hindi ka na talaga pakikinggan sa kahit na anong hiling mo pa sa iyong panalangin. Di ba? Pero hindi po ganyan si Lord. Mga panaghoy, chapter 3, verse 22 hanggang 33. Ang tapat na pag-ibig ng Panginoon ay hindi nagmamaliw. Sariwa ang mga iyon. Tuwing umaga, dakila ang iyong katapatan. So yun guys, napakaganda, di ba? Ng mensahe na hindi raw nagmamaliw ang katapatan o ang pag-ibig ng Diyos. Kaya kung minsan kapag dumaranas ka ng matinding problema, di ba? O yung mga pagsubok na yung pinagdaraanan, kung minsan parang walang solusyon na nangyayari. Sa piling mo, iniwan ka na nga ni Lord sa mga pagsubok na pinagdaraanan mo, na kahit na may nagawa kang kasalanan, di ba? Kung minsan ay talagang nakukonsensya ka o feeling mo talaga na ayaw na ng Diyos. Pero hindi po talaga ganyan. Si Lord, ano man ang nagawa nating kasalanan sa Kanya, ay hindi siya apektado, hindi na apektuhan. Nananatili siyang tapat, nananatili yung pag-ibig niya sa atin. Kumaga, stable siya. Buong-buo ang kanyang pagmamahal, yung kanyang habag at awa ay laging nandyan, lalo na kapag kailangan mo ng awa ni Lord. So kumbaga guys, ibig sabihin nito, yung pag-ibig ng Diyos kahit na talagang makasalanan ka, ay para siyang sunlight sa umaga, di ba? Hindi ba minsan, halimbawa ngayon hindi maganda yung naging araw mo, diba? Parang na-bad shot ka at maraming hindi maganda na nangyari sa araw na to. Pero bukas ng umaga, pagising mo, diba? Ay pag tinignan mo, yung araw ay bagong pag-asa na talaga. Lumalakas ang katawan mo, diba? Panibagong buhay na naman. So, yan po ang binibigay ng ating Diyos, diba? Sa kabila ng mga nagagawa nating kasalanan, ay hindi nawawala ang kanyang habag at awa. Kaya kahit makasalanan ka, huwag mong isipin na hindi siya nakikinig sa iyo. Basta tumingi ka lang ng tawad, di ba? Huwag nang gawin ng mga nagawang kasalanan. At sigurado tayo na ang Diyos ay hindi nagbabago. Para lang din siyang prodigal son, di ba? Kakadiscuss lang natin sa araw na kahit na anong ginawang kasalanan ng kanyang anak, nilustay niya yung kanyang pera, di ba? Pakasasa siya, pero sa kabila na yung pagbalik niya, welcome siyang bumalik sa bahay. Ganun din ang ating Diyos. Pero siyempre hindi naman yung dahilan para gumawa ng kasalanan, lalo na ay ganun naman pala, di ba? Tatanggapin na pala niya ako, gumawa na ako ng kasalanan. Hindi po ganun, di ba? Ang ibig sabihin, pag nagkamali, di ba, nadapa, so hingin mo yun ng tawad. At nakahanda ang Diyos na umalalay at i-welcome ka ulit o bigyan ka ng awa at pag-asa niya ng kanyang buong katapatan. Kaya yun po ang lagi nating ilagay sa ating isipan, na kahit na tayo naging mahina bilang isang tao, di ba? Nagkaroon ng problema, huwag mong isipin na ang Diyos ay nagbabago. Lagi lamang po siyang nandyan para tanggapin tayo o patawarin at bigyan ng kanyang awa. Kaya sa kapatid natin nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, problema sa pamilya at problema rin sa financial,
sabayin mo ko sa napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala, magtiwala, lalo na kung kayo manampalataya sa ating Panginoong Jesus, tsak yun, ipagkakaloob sa iyo. So tayo manalangin. Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na matindi na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. Tinaningan na rin po ang kanyang mundo. Ipuhin niyo po nun yung mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po. Tanggalin niyo po ang kanyang karamdaman. Alam naman po namin na wala pong imposible sa iyo kung yung loloobin. At ganoon din po sa pamilyang nagkakasira na o nagkawatak-watak dahil sa hindi pagkakaunawaan. Ipuhin niyo po ang kanilang mga puso na maging mapagkumbaba at mapagpatawad at bigkisin niyo po muli ang kanilang pamilya. Ganoon din po sa financial Lord na kailangan na po namin lahat. Lalo na po yung mga kapatid namin walang-wala. Ultimo pambili ng 1 kilo ng bigas at ang ulam. Piniisip pa Lord kung paano itatawid ang buong pamilya. So bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. Ang lahat na ito hiniling namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoon Jesus. Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama ng Anak ng Jesus Espiritu Santo. Thank you very much po.